Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan man pong, parte ng mundo namin kayo abutan, isang magandang araw, isang magandang gabi. Ito po si retired Brigadier General Virgilio Garcia. At ang inyo pong mapapanood ay totoo, pawang katotohanan lamang. Sapagkat kami po sa United People's Initiative ay naniniwala na ang mga may kapangyarihan ay hindi makakapagmalabis kung ang mamamayan ay may alam, nakikialam at ipinagtatanggol ang kanilang karapatan ayon sa batas. Tatalakayin po ng ating resource speaker sa episode 6 ng Talakayan ng Taong Bayan ang pagpresenta ng House Justice Committee kay Madriaga at ang paglalahad ng bank transactions ni Vice President Sara. Ito po ba ay paglabag sa saligang batas? Meron po tayong Latin legal maxim na nagsasabing quando alicid prohibitur ex delicto, prohibitor e per alicum. Ang ibig pong sabihin yan, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Yan po ay maikukumpara natin doon sa panahon ng impeachment ni Vice President Estrada na hindi nila mapabuksan yung envelope. Yung envelope po na yun, wala namang pagbabawal na buksan. Pero hindi mapabuksan ng prosecution dahil magaling po ang depensa. Yan po ay ikukumpara natin sa sitwasyon ni Vice President Sara na mayroong tahasang pagbabawal ang Anti-Money Laundering Act sa pagbubukas, sa basta pagbubukas ng bank account ng isang tao. Dahil meron nga po tayong bank secrecy law, we have to protect the depositors. Ano po? At ang exception naman po dito ay by order of the court o kaya impeachment in cases of impeachment. So yung pong House Justice Committee, hindi po yan court. Hindi rin po dyan yung exception sa impeachment, kundi ang tinutukoy po sa batas na impeachment at court ay yung pong Senado being constituted as an impeachment court. Ang exception po, yung sinasabing except in impeachment cases, doon po sa Senado, hindi sa House Justice Committee. Kaya po, panoorin natin, pakinggan natin, kayo ang humusga. Lumabag po ba ang House Justice Committee sa ating saligang batas? Kayo na po ang humusga. Ang ating pong host moderator, walang iba, kundi si Ms. Malu Tikia. Magandang umaga ho uli. Ito ho si Maluti Kia ng Talakayan ng Taong Bayan. Ito po ang aming episode 6 kung saan naman pag-uusapan natin ang prosecution witness na si Mr. Madriaga at ang bank secrecy law. Ngayon pong araw na ito, ang ating guest ay pareho na namang abogado, no? Talagang ang Talakayan ng Taong Bayan talagang ang magigiting ng mga lawyers talagang hinihila at pinagprepresenta sa inyo para maintindihan nyo ano ba talaga ang nangyayari, ano ba ang katotohanan dyan sa mga issues na yan. At ang ating pong mga guest sa araw na ito ay parehong batikang abogado on their own right, nagpa-practice sa kanilang kung saan sila nandun ngayon at kung ano ang kanilang espesyalisyon, no? Ang una po, dun sa medyo malayo-layo sa akin ay si Attorney Harold Respicio, Mayor po yan ng Reyna Mercedes Isabela. Abay, hindi ko alam na ito pala ho'y CPA lawyer, no? A very proud Ilocano. And he first rose to national prominence for his allegations regarding irregularities sa COMELEC, no? Yung automated counting during the 2025 elections under COMELEC Chairman George Garcia. Magmula po noon, ay naging boses na po siya na isang anti-corruption advocate sa administrasyon na ito, na kaya nga ho paulit-ulit ako, no? Ilocano ho siya. So kaprobinsya ho siya ng Pangulong Bongbong Marcos, at saka naandyan na po siya na po ang takbuhan rin at nagsasabi ng kanyang mga analysis tungkol sa impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte. Siya po ay Luzon Chairman ng UPI or United People's Initiative. Yun naman pong isa ay si Attorney Jose Michael Operario. Siya po ay presidente ng IBP Bataan chapter, no? Head pastor of Faith Without Walls
love without borders, pagkahaba naman talaga, no? So, ang ibig sabihin lang, puso, no? Pagmamahal. President po siya ng original Pinoy gospel music at lead vocalist, abay lawyer rocker pa, no? Ng Christian rock band sa bayan ng Listra. So magandang hapon sa inyo, gentlemen, and welcome to Talakayan ng Taong Bayan. Good afternoon, Malu, and nice to see you Nice again. to see you again, no? Itong si Vice Mayor, madalas ko yung nakikita, no? So, punta na tayo dun sa ating pag-uusapan. Ang topic natin ay tungkol dun sa isang witness na prosecution witness na ang pangalan ay Ramiel Madriaga, no? At kung ano ang kanyang what he stands for, the charges he made during the testimony, and the lies he peddled before the House Committee on Justice. So, what do you think of Mr. Madriaga? Siguro background, kayo bilang abogado, meron bang polluted witness? Oh, definitely. Dito sa kaso ni Madriaga. Kasi hindi naman namin siya personal na kilala. So we have to base on the document lang kung ano yung meron siya. Mm. And yung binasa ko yung kanyang original affidavit and also the second, yung supplemental affidavit niya. One thing is glaringly clear. Malino na malino ito. Iba yung nagsulat ng first affidavit, iba yung nagsulat ng second affidavit. Yung first affidavit, iba yung writing style, yung Lawyer ba? parang lawyer, parang hindi. Alam mo, Mm. parang yung nag-declare ng civil war yung grammar niya. Parang Nag-away-away sila. nakikita pala yan ng mga lawyer, ha? Yeah, yung pagsusulat ng Sa affidavit, pagsusulat pa no? lang, if you're trained on this, dahil araw-araw nagbabasa ka, makikita mo yung discrepancy. Every lawyer has a certain writing style. May kanya-kanyang estilo yan. Mm. At ito, kitang-kita mo dito. Doon sa opening line pa lang niya doon sa kanyang affidavit. Educational background, I took up the College of Law. O, di ba? Parang ano to eh. Ito yung tinatawag ko na Claire Castro English eh. Oo. Di ba? Parang ganito mag-English Oo. ito eh. Tanda mo yung nung sinasabi ni Claire Castro that the president could not sign the bill Oo. because it has not been reached the president. May mga tipong ganung grammar. Oo. Ito yun. Oo. The second version, yung supplemental affidavit, is more refined. Yung kanyang grammar is correct, yung use niya, ng mga, yung subject predicate niya, yung verb na ginagamit. Very aral na aral. Mm. Medyo dilima-ish Ganon. ang tipo ng English nito. Oo. Ganon makita mo yung ang layo ng difference ng dalawang version na ito. So, without even looking at the allegation, the content, the style itself, alam mo na that somebody else prepared this. So may nag-coach. Somebody coached him. O sinulat tapos pumirma ka na. Exactly. Ang suspecha ko dito, somebody wrote this for him at saka pinapirmahan sa kanya. Kaya doon sa pagdinig, kita mo doon sa Kongreso. Oo. May mga exhibits siya, mga annexes, na he could not even identify. Doon nga sa picture, hindi niya ma-identify kung sino siya doon. Diba? So it's because hindi niya alam kung baka first time niya lang nakita yung larawan na inintroduce sa kanya, yan, dyan ka, kasama ka dyan. Because it is not based sa kanyang personal na kaalaman itong affidavit na ito na ginawa niya. That is examination lang of the form pa lang. Later on, we will go into the contents of this affidavit. Makikita niyo ang daming discrepancy nung kanyang affidavit nito. So, if one is a perfect example of a polluted source, ito yun. Yung una. Pareho, yung dalawa niya. oo. Oh. Para siyang kung gagawa ka ng poster ng polluted witness, Oh. si Madriaga yung picture nun. Siya yung Nakikita. icon, no? Attorney Respicio, itong mga meron kang unang affidavit, tapos supplemental affidavit, ba't nagbabago ng affidavit? Hindi ba pwedeng isa lang? Ang tanging purpose lang naman ng affidavit at testimonya ni Madriaga ay para i-establish niya yung operational proximity niya kay VP Sara Duterte. Close daw sila. Dahil siya daw yung nag-distribute ng 125 million confidential funds. In ilang hours? 11 hours. 24 hours. Hindi daw 11 Oo, days. oo. Pero, Oo. anong prueba mo, sir? Oo. Na close kayo ni VP Sara Duterte. Oo. Mga selfie lang, mga pa-shoutout. Oo. Itong si Bossing, ang gwapo-gwapo, ang dahil nagpapa-selfie dito at Oo. mga pa-shoutout Oo. sa akin din. Ibig So sabihin normal ba to? yun. Normal yun. Normal yun.
At ano yung specific na shout-out kay Oo, Madriaga? yung happy na birthday. captain? Oo. Napaka-general. More success. Oo. Kapag close mo yung tao, ganun ba? Oo, oo. Kapag close mo yung tao, ipiprint mo pa ba yung pangalan? Oo. Pero kapag fan mo siya, ipiprint mo yung pangalan kasi hindi mo memorize. Oo. Generic yung greetings mo kasi hindi kayo close. Oo. Interestingly, Harold, gumawa ko ng video tungkol dyan. In-examine ko yung greetings na yon. Kitang-kita mo talaga na AI itong video na to. AI yung hawak-hawak Yung ni hawak-hawak. Vice Presidente. Panoorin nyo yung daliri. Kasi sa AI, ang pinakamahirap gayahin, yung daliri. Kasi very fine yung details niyan. Mm. Pag pinanood mo yung daliri ni VP Sara doon, para siyang kamay ng alimango. Mm. Hindi mo maintindihan ko saan Kung saan pwesto. hahawak. Oo. And the paper, hindi siya nalulupot. Ano, yung pagkahawak niya na gano'n. I invite all of you to examine it. Okay, balikan niyo yung video na ginawa ko na unti-unti ko na pinakita yung kung paano yung video na to, I think is AI. Pati yung scar ni Sarah dito sa leg, wala na doon sa video. Sa Oo. video na yon. Oo. So, makita mo yan, and many of the allegations doon, pati yung picture naman ni Madriaga na siya yung may hawak di umano nung painting, tingnan nyo mabuti yung daliri again. You look at the fingers, ibang-iba na naman ang So, itsura ng manufactured daliri niya. lahat ito, mga Yes. sinasabi nyo. And is that a characterization of someone who has a polluted background? Hindi lang polluted, meron siyang handler. May handler. Yes, somebody is doing all of this kasi nasa kulungan na siya eh. He cannot do this on his own. Oo. Somebody is doing this Malay for mo him. naman, siya ang nagsusulat, siya ang nag... Pero sa tingin mo But talaga, the video, ha? Oo. he cannot do it by So himself. talagang lahat ng testimonya ni Madriaga, apparently, manufactured Yes. noise. Manufactured na lahat ito. At mamaya pa, isa-isahin natin yung mga detalye na yun. Makikita mo kung paano yung kanyang testimonya ay nakadisenyo lang para sirain si VP Sara. And to establish that, kailangan ma-prove niya na close talaga sila ni VP Sara. Kaya yung mga picture niya na yan, yung mga greetings, mga regalo daw niya na mga paintings, all of this is designed to establish na kunwari, close talaga siya kay VP Sara. At saka talagang parating nandun, no? Oo. Lahat ng pictures niya, parating may kinukuha kasama siya. Attorney Respicio, ang polluted source ba may not be a good way of building a case? If there is falsity in one thing, probably lahat ng bagay ay false. So kailangan mo lang talaga ng isang compelling instance na nagsinungaling si Madriaga. Alin yung pinaka-instance na yon? Yun yung time na sinabi niya, alam nyo, yung painting sa likod ni VP Sara Duterte, bigay ko yan. Gawa yan ng scholar ko mula Laguna. Live! Habang nagla-live sa testimony, yung may gawa na galing sa Davao, sabi niya, hindi bigay yan, hindi ako taga Laguna, at hindi ako scholar ni Madriaga. Ako mismo ang nagbigay dyan. Direkta kay VP Sara Duterte. At ang prueba ay, may post ako nung January 2021 Oo, no? sa Instagram ko na painting ko yan. At binigay ko direkta. At kinorroborate yun later on nang nakainuman ko din nung pumunta ako sa Davao, si Brian Lim, na nominee ng PPP party list. At siyang nagsabi dahil close friend niya si VP Sara at close friend niya yung artist. At kinausap niya yung artist, ikaw ba mismo ang nagbigay niyan kay VP Sara Duterte? Opo, ako nga po. Pinakita niya yung conversation nila through Messenger. Nandun pa, oo. Ibig sabihin, doon ka maniniwala. Kapag totoo iyon, ibig sabihin, nagsisinungaling si Madriaga. Kapag nagsisinungaling si Madriaga about sa closeness niya kay VP Sara Duterte, nagsisinungaling siya sa lahat. So yan yung falsis. False in one thing, hindi false pala in everything. falsis. Yun yung kaibigan natin na mahilig mag-twist ng kung ano-ano. Falsis din. Oo, di ba? Falsis talaga. So, pag ganyan ang source, the whole affidavit melts? Kapag ganoon po, titingnan mo na ngayon yung motivation niya. Oh. Ano yung motivation niya? Ipit siya ngayon. Mm. Nasa loob siya ng kulungan dahil sa kidnapping. Nangyari yung kidnapping, hindi related sa trabaho niya kay VP Sara Duterte. Nangyari yung kidnapping noong supporter pa siya ni VP Sara Duterte. Napasok siya ng kulungan noong supporter pa siya ni VP Sara Duterte. Malamang hindi naka-bail out yan kasi unbailable yun, mahirap i-prove. Na mag-bail out ka malamang habang buhay na yan na nasa So, head kulungan. siya ng kidnap for ransom, di ba? Kidnapping. Apparently. Oo. Apparently. At saka talagang
sinubaybayan, may lumusob ang mga kapulisan Mm. at na-discover yung kanyang Farm. lugar sa Laguna, very high, isolated, pero ang dami mga baril. What does that make of him? Actually, pangalawang beses na yan. Na nakasuhan? Nakasuhan siya yung raid na to nung after 2022. Kasi before that, meron pa siyang previous case na umabot hanggang Korte Suprema but eventually na-acquit naman siya. Mm. Pero ito, The same, kidnapping rin. kidnapping din. Oh. Mga Lu ang apelyido ng Oo. mga kinidnap noon. Ano? Tapos ito, so ano to, mga recidivist na pala ito eh. Oo. Hindi ito first Yung timer. recidivist, paulit-ulit na Paulit-ulit, ginagawa. Oo. So, ano ito, kumbaga, hindi ito neophyte criminal. Ano? Talagang trabaho niya na ito, Oo, yung oo. ganito. So, kung sabi ko nga sa'yo, kung may commercial model ng polluted witness, Siya ito yan. yun. Oo. What does that make of the House Committee on Justice by accepting his testimony? Not only did they accept, Oo. they promoted it. Na-disappoint ako nung nakita ko nga si Congresswoman Leila de Lima na pinaput in record pa niya yung supposedly video na greetings na yun. Mm. Nasabi ko, kitang-kita mo that this is AI. Mm. Tapos ipuput on record mo pa itong evidence na to sa records of Congress without even examining. So tingin mo, ang members o ilang members ng Committee on Justice, more or less alam na nila yung play. Yes, yes. Kasi they know this. nagsasaluhan sila eh. Mm. Oo. And that makes them better in presenting Madriaga? Actually, because ang motibo dito is just to destroy Sara Duterte. It doesn't matter what they present. They're just gonna present it. Oo, Di ba? oo. So ang gusto lang nila is that to let the story be out there. Na ganito yan, ganito si Sara, may Taong may ganito, tao siyang na siya yung kriminal, tinay dun sa sa Yes. confidential fund eh. Oo. Biro mo 24 hours na ubos na lahat yun. Exactly. So, yun lang naman ang purpose nun. So, para sa kanila, I think, it doesn't really matter if Madriaga ay nagsasabi ng totoo o hindi. Mm. Because they know exactly na yung mga handlers ni Madriaga ang nagbubuo ng storya na ito. They wrote the affidavit, they produced the exhibits. Even if the check, you examine the check. Oh, Ito, yeah, nakita punta ko, tayo dun sa, nag-post ka dyan sa sa red check. flags. Oo, nagulat Oo. ako dun sa checking yun eh, no? Ngayon lang ako pag kayo tao ng gobyerno, ang sweldo nyo galing sa land bank. Oo. So, familiar kayo, yung una yung sweldo, cheque ho yun. So, pag nakita mo, except that was a manager's check, but it looked different. Yes. So, ano yung mga red flags na nakita nyo sa testimony niya? Well, dun sa cheque pa lang, yung Oo. same numbers, dalawang cheque, Oo. parehong numero, imposible yun. Without even examining the entire document itself, obvious na obvious, punahin niyo po yung pangalan ni Ramil Madriaga as reflected in the picture ay mas malinaw kaysa dun sa ibang contents of the check. So, parang, ano yun, forgery? Parang naka-superimpose Oo. yung pangalan ni Ramil Madriaga Oo. doon sa picture ng cheque na present. Ay, wag niyo po akong paniwalaan. Ako Oh, tingnan. naniniwala sa'yo, sir. Balikan niyo po yung pictures na pinapakita nila doon Oo. sa hearing. At saka And you will know that. Meron doon na galing sa Department of Housing. So, Yes, oo. kaya nga ang sabi ko, di kung galing yan sa ahensya ng gobyerno, may voucher yan. Exactly. So, sino itong dalawang pumirma? Pwede mo naman tanungin yan, di ba? Pwede Tama po. usisain ng Committee on Justice. Tapos may nakasabi doon, branch ng land bank doon sa kung saan yung departamento. Wala pa palang branch doon noong 2023. Tama. Sa akin, ang telling, ang kwento mo tungkol sa mga Duterte, but ang date ng cheque mo, 2023. Exactly, di ba? Di ba? Ano sa tingin mo yon? It's parang, sige, mag-produce tayo na mag-produce ng proof. Alam mong sabi ko dyan noon, yung kayabangan at yung kabobohan ay a lethal combination. Oh, lethal. It's a lethal combination. Etong handlers niya ay puro kayabangan lang, pero wala namang laman yung utak. Hindi nila magpuproduce ka na lang ng peking ebidensya. Hindi yung paginda-gandahan yung presentation. Yung pecha, siguro kumopya na lang sila ng cheque from somewhere. Hindi pa nila inayos yung pag-i-edit. Anong inilagay na lang yung na-edit mo na yung pangalan ni Madriaga.
anong yung date inedit mo na rin, di ba? Pero bakit sa tingin nyo ang land bank is not coming out? Why saying that is not our manager's check? Well, because they're not being asked. They will not volunteer information. So again, this is the play of the committee. Exactly. Let's just put the evidence out there. Mm. Mabayaan mo kung a-accept ng publiko o hindi. Tama, gano'n lang naman yun. Pero sa tingin mo, Attorney Respicio, lumakas ba ang kaso ng impeachment dahil kay Madriaga? Sa totoo nga lang po, tuwang-tuwa ako nung lumabas si Madriaga. Mm. Nung unang lumabas si Madriaga, many years ago, wala pa ako sa public sphere. Okay. Hindi ako nag-aabang ng politics. Okay. Puro rinig-rinig lang ang nababalitaan ko. Hindi nga ako nag-browse sa Facebook. Mm. Kapag may lumalabas na ganyang propaganda, kung minsan kasi madaling paniwalaan eh. Mm. Kaya natatarnish ka agad yung pangalan ng tao. Mm. Pero ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-examine talaga tong credibility ni Madriaga. Mm. At bilang abogado, tuwang-tuwa ka kapag Oo. cross-examination, isang pagkakamali pa lang, Oo. okay na ang case mo. Oh, Bilang ganun? abogado, bilang Oo. strategy nga, kapag Oo. nag-cross-examine ka, kapag na-expose mo lang yung isang mali sa statement niya, Oo. titigil na ako, upo na ako kasi wala ng credibility because the rest of the statements Oo. ay falsity na. Bakit inalaw pa ng committee? Sunod-sunod sila nagtanong kahit alam mong naglulubid na ng buhangin. Tingnan po ninyo yung statement ni, sino naman yung, yung party list representative kasama nila Leila de Lima na lalaki. Akbayan. Yung flag. Si Chel. Chel Jokno. Oo, sinabi niya. Oo. Feeling ko, nararamdaman niya na walang kwentang witness itong si Madriaga. Oo. Alam mo ang sabi po Oo. niya? Kung totoong nagsasabi si Madriaga, ang best proof po niyan ay yung call logs Oo. at text logs. Oo. Yun ang magde-determine ng close proximity niya with VP Sara Duterte operationally. Mm. Kasi obviously, lahat ng mga picture na pinakita mo, kahit ordinaryong tao, makukuha yan. Pero ang definitive proof ng close proximity is yung personal na usapan ninyo. Call logs. Kaya sabi niya, isabihin na natin yung postpaid or yung prepaid, yung mga telecom networks, records. ilabas natin lahat yun at Oo. yun ang lalabas na proof. Kasi nararamdaman nila na mahina talaga si Madriaga. Oo. Lahat naman po ng tao, naniniwala na mahina yung testimony ni Madriaga. Wala Oo. akong naniniwala. So that witness bombed out the case on the impeachment. Parang humina uli kasi karamihan ng mga legislators parang after narinig si Madriaga, biglang nagsabi ayaw na namin, hindi na kami kuhan dyan, magulo yung witness nyo. Ha? Sa tingin mo talagang it weakened the case? It did, but I think strengthening or weakening the case is never in the mind of the members of the committee. Because kung ang plano lang naman dito is just Sirain. sirain lang. Kahit ano sabihin mo, di ba? Basta makasira. At ikaw, naranasan mo na ito noong panahon ni Vice President si Sino yan? Mag-ingat ka. Baka kung sino yung sasabihin mo. Binay. Okay. Yeah, oo. Itong mga investigasyon ng kay Binay Mm. was done prior to the 2016 election. That's right. Di ba? And 33 Senate Oh, hearings. And they really pummeled him, with allegations over allegations. It doesn't have to be true. Mm. It just have to be out there. Pero yun, isa lang ang proof nila. Yung Oo. nag-helicopter doon sa Batangas, itong lupa niya, ito, saan nang galing yan, ito marami. Kasi nga, kita naman nila ito, kailangan medyo komplikado kailangan ang ano mo dito, ang presentation mo kay BP because this is BP Sara you're talking about. A leading candidate by a mile, ang layo ng distansya niya. Tapos doble ang figures niya with the nearest potential rival niya na si Leni Robredo. Nasa 40s, 20s lang si Leni Robredo. So kung magpapasabog ka dito, parang sa giyera, iba ang bombang gagamitin mo kapag mga personnel lang, iba kapag mga underground bunker ang bobombahin mo. Si Sara Duterte is an underground bunker. Oo. They need a bunker buster para bombahin nila si Sara. Oo. Yung mga ordinaryong granada Patulan lang, ng wala yan, Molotov. walang epekto Oo, yan. wala. Oo. So they needed something more complicated. And that is Madriaga. And that is Madriaga. And this is the bomb that is supposed to be used against Sara, pero it bombed out. Do you think there was an agreement in exchange for saying all these things in that supplemental affidavit? I would When you I would use think so. your witnesses, would you often negotiate or you testify? I will try to make sure that your incarceration will be Yes. light, or there is something in exchange for that.
Kaya nga, di ba? What's in it for him? Oo. There must be something na There is para sa something. kanya. Oo. Hindi po pwedeng ibabala niya yung sarili niya. May kaso ka na nga ng kidnapping. Oo. Tapos dadagdagan mo pa yung mga potential kaso mo. Unless somebody promise him something. Oo. Ang Ah. chismis ay, meron ng kumakausap sa biktima ni Madriaga na iatras yung kaso. Mm. Kaso nga lang, merong bumubulong sa mga biktima na huwag niyong iatras yung kaso. Kapag lumabas yan si Madriaga, papatayin kayo niyan. Mm. Kasi 6 na taon nyo rin yung pinakulong. Mm. Which is totoo. Posible, plausible, yung motivation na yun. Kasi nga po, bilang abogado, alam natin may mga kliyente tayo na habang buhay nang nakakulong. Mm. Ang universe sa loob ng kulungan, iba sa universe dito sa civilization. Oo, sige Lahat nga. ng kasamaan nangyayari doon. Pwede kang itumba doon, pwede kang bugbugin Oo, doon. di ba may balita nga na itutumba daw? Oo. Oh. Imagine At po ninyo. si Vice Presidente pa ang tutumba. Imagine mo, hawak ng gobyerno ang buhay mo. Oo. Kaya kang itumba anytime at sinabi sa'yo, ang ganda ng deal. Habang buhay kang narito at pwede ka pa namin patayin or bumaliktad ka kay VP Sara Duterte, mag-invento tayo ng question at makakalaya ka pa. Mm. Anong deal na masarap? Oo. Di ba yung pangalawa? Oo. Ganun po, merong lahat ng motivasyon ay kay Madriaga na, Mm-mm. kaya dapat hindi siya paniwalaan. Mm. Yeah. So ang tingin ng tao sa kanya ay talagang polluted at talagang kaya niya yun ginawa dahil nga dito sa pabor na pwede niyang makuha. Yes, and the lies are very evident in the affidavit itself. Mm. Pag tinignan mo yung affidavit niya, makikita mo sunod-sunod na puro kasinungalingan yung mga pinagsasasabi niya. For example, dito sa kanyang paragraph 22, binanggit niya dito, 1 billion, ito yung original affidavit, 1 billion pesos cash inside Super Grandia. 1 billion, ha? Pero pag binasa mo yung paragraph 22, there was no mention there of 1 billion. Sinabi lang niya doon sa title na may 1 billion. Pero walang binanggit na mayroong kargang 1 billion yung Super Yan yung Grandia. first affidavit. Yung first affidavit. And then I checked yung specs nitong Super Grandia na ito noong Hindi kaya 2020. brother ang Ang 1 capacity billion. nito is only 1 metric tons, 1,000 kilograms ang kaya ng Super Grandia. Ang weight ng 1 billion. 1 billion is about 1.1. So lalampas ng 100 kilograms. Mm. And yung description niya dito, dahil hindi niya dinescribe yung 1 billion, hindi naman niya sinabi. Nilagay ba to sa maleta? Nilagay ba sa supot? Mm. Basta sinaksak mo yung 1 billion doon sa sa Super Grandia. Tapos nakalimutan mo yung detalye, how it was loaded. Hindi kagaya yung 18 Marines, so very credible kasi alam nila nakamaleta, and that is how ka magsasalansan ng pera. Imagine mo magsalansan ka ng Cash, 1 billion no? sa Super Ilalagay mo sa- Grandia. Isa-isa mo stock na gano'n. Oo. Magkakahulog yun. Di ba? Nakakatawa na nakakabighani dahil pinaniwalaan ng mga kongresista. Di ba? At makikita mo ang reaksyon ng mga mukha ng mga kongresista habang siya'y sumasagot sa mga katanungan niya. Tapos nung meron na magtatanong na kongresista para questionin yung kanyang reputasyon, biglang kailangan ng umuwi dahil ang promiso dapat by 4 o'clock na ando na. So, ano yun? Ano sa tingin nyo? Whole of government approach ito na sige, kuyugin natin si BP para maipit na talaga at paniwalaan ng bayan. Kasi katulad nga ng sinabi mo, it doesn't have to be true. You just have to say, posible yan. Tama. Di ba? So, ano itong, paano na ang impeachment? Kasi kung ang impeachment ang basihan Article Impeachment number 3 kung saan si Madriaga na-mention, paano mo yan itutuhog-tuhog ngayon dun sa naratibo na nangyari ito lang nakalipas na araw? Well, number one, kasi ang strategy nga, kung sabi nga, bunker buster. Ang bunker buster, dalawang fuse niyan. First is you have to penetrate. Tapos, mag-explode yan ng konti to Yung explode pave the sa way. ilalim, oo. Sa ilalim. To pave the way for the bomb to go directly inside. Si Madriaga was designed as the initial explosion just to weaken the structure. And then, ang hope nila is that itong mga succeeding na mga ebidensya will be the bunker buster. Yung mga deposits, SALN, tuwan-tuwa na sila. Pati Akala dun nila, sa yung hotel. Oo, Yung isang lawyer rin yun na Mm. komedyante, no? si Chico. Oo. Si Edward Chico. Dinebank niya, ganito lang kaliit, ganito lang. Paano kayo magbibigay yan? Wala naman kaming opisina.
Every step of the Exactly. way of that affidavit, especially the supplemental, Mm. may May problema. problema talaga. Puro kasinungalingan yung nakalagay. Merong neurological hypothesis na sinasabi na mas madaling mag-pedal ng bullshit kaysa i-controvert yung bullshit. Kapag nag-pedal ka ng bullshit, 10 times ang kailangan mong energy para i-controvert yung bullshit. Kaya yun ang ginagawa nila ngayon. Lahat ng sinasabi ni Madriaga, bullshit. Sinisiraan niya yung pamilya Duterte. Halimbawa, kailangan bang sabihin na mahina si VP Sara Duterte sa law school? Wala ka namang ebidensya, sana nagpakita ka ng report cards. Hindi ba? Kailangan mo bang sabihin na baliw at bading yung mga anak? Irrelevant po yan sa kaso. And besides, kapag nagsasalita ng bad words si Digong, hindi gagamit ng Tagalog yan, Bisaya yan. Sasabihin yan, bayot, buang yan. So hindi ka panipaniwala. Halata lang po na sinisiraan nila yung buong pamilya para preparado yung kanilang mga manok pagdating ng 2028. Pero hindi po effective. When you say hindi effective, dahil hindi pinaliwalaan ng taong bayan? Hindi po pinapaniwalaan ng taong bayan. Dahil ako po mismo ay tambay ako ng social media at mahilig akong mag-scroll sa social media at mahilig akong mag-post ng social media. Lahat po ng mga viral posts ay pro Sara Duterte at hindi naniniwala kay Madriaga. Lahat po ng viral post ay pinabubulaanan lahat ng mga allegation ni Madriaga. At sabi nga nila, the best arbiter at anything is the market. Is the And the market right now is the public. And how do you measure the public opinion right now? It's through the media in which they participate. And it is the social media. Not the mainstream media. Not the mainstream media. Bakit naman? Dahil ang currency dyan ay mali-maleta. Oh, okay. Ang currency sa social media ay truth and transparency. Okay. Nakikita po natin na hindi naniniwala ang tao. Kamusta ang itong views tungkol kay Madriaga? How did it resonate in Isabela? Ako po, bilang Ilocano, binerepresenta ko po ang mga Ilocano, mga kakulay ko at mga taga Northern Luzon. Totoo po na maraming nagmamahal kay BBM. Isa na po ako dyan. At nagro-root kami para sa kanyang success. Pero wala naman pong dahilan para awayin si VP Sara Duterte. Bakit mo aawayin ang kapatid mo? Siya ang nanay ng ating bansa. Wala namang dahilan. Pero hindi namin kukonsintihin si BBM sa ganong gawain. Kahit sabihin mo na mahal mo si BBM, hindi ibig sabihin na anti-VP Sara ka. Dahil tandaan mo, dinala ng Solid North ang BBM Sara noong 2022. Oh, yan. At si BBM ay hindi tatakbo against Sara sa 2028. Oo. So kahit love namin ang isa, hindi ibig sabihin hate namin si Sara. Oh, yan ha. Love namin pareho. Sa mga Ayaw Ilocano namin ha, sila mag-away. tandaan nyo ang sinabi ni Attorney Respicio, hindi ho ito kami green, kayo ay red, ha? Hindi ho, ito ho ay talagang usapin ng taong bayan. Ikaw naman, Attorney Operario, how was it sa Bataan? How was Madriaga received in Bataan? Well, alam niyo yung Bataan, traditionally yan. Ano yan Marcos country yan ever since. Ano? Kasi then tinayo yung economic zone, itong labanan ng Kagitingan, nakinabang ng malaki ang Bataan sa panahon ni Ferdinand Marcos. But over time, people are changing. And even itong mga pananaw ng tao dito sa testimonya ni Madriaga, alam mo, kaya nakakatulong na malaki itong social media that we expose the truth. Kasi yung mainstream media ngayon, puro kasinungalingan na lang. O kaya idadivert nila yung attention mo over something na hindi naman related doon sa nangyayari sa kasalukuyan. And that is what is disappointing about the mainstream media at the moment. Na parang ayaw nilang discussin ito mga pressing matters. But thanks to social media, people are becoming aware of the situation. So, ordinarily, itong ganitong style yung kay na Madriaga, kaya nang nangyari nun kay Binay, bebenta agad ito. But not anymore. Oo. People, Kasi ang lakas ng social media. yes, people are more discerning. Marami silang impormasyon na hawak ngayon. Yeah, and based on our data, 80% would go to, where do you get your political news? Social media. Social media na. Number 1 pa rin ang Facebook. So, talagang makikita mo, pag umugong, nag-viral sa social media, doon ako nagtataka dahil hindi pinipik ng mainstream media. Usually, pag umugong, nag-viral, on news na yan. Tama. 'Di ba? Kaya makikita mo yung disconnect between mainstream media kahit doon sa oral arguments ng Supreme Court. They never focus on the oral arguments. They focus on the impeachment. They focus on the day before event
of the impeachment kasi parang ang operation nila is a day before meron kang ilalabas sa Correct. media para it defines the narrative, no? Ngayon puntahan natin itong bank secrecy law. Bilang dalawang abogado, napaka-importante ang bank secrecy. Dati nagkaroon kami ng guest na isang bank manager na sinabi niya hindi pwede kasi kami ang mananagot pag yan ilinabas namin. Ano sa tingin niyo nangyari dito sa AMLAC? Paano na nakakuha ng information? Ang lumalabas doon, ang tagal na palang sinusubaybayan ang pamilyang Duterte. Kaya ako nagtaka, bay sinusubaybayan, pati si Kitty. Sinusubaybayan, no? Ang bata-bata pa nila nung nagsimula yung pagsusubaybay. Itong naratibong ito, kapani-paniwala ba ito? Actually, misnomer nga yung bank secrecy. Ano? It is actually secrecy in bank deposits. No? Ang pinoprotektahan dito yung mga deposito natin. Hindi ang bangko. Oo. Yan So, mga kababayan, very clear. yun ang thrust of the law. Ang pinoprotektahan yung deposito natin doon sa bangko. Yung information about our deposits. Yung bank secrecy, kasi ba tinanong kita, malusan ng bangko mo. Hindi mo secret. Oo. Bank secrecy yun. Okay. Ayaw mo sabihin sa akin. Di ba? Oo. Pero yung, what the law Pag provides, is that, tinanong, magkano ang deposit? magkano ang deposito mo? Medyo So, magdududa ka, no? kidnapper ka ba? Oo, di ba? Oo. Ano may deposit ko? Oo. Di ba? Because yun ang intention of the law is to protect yung ating mga investment sa bangko, to encourage people to deposit. Because yung pera sa bangko spurs the growth of the economy. Yun ang dahilan kung bakit may ganitong batas. Kung ang tao hindi nagtitiwala na ang kanilang mga impormasyon na pinapahawak nila sa bangko, gagayahin nila yung mga congressman, itatago sa maleta yung kanilang mga pera at ilalagay sa condominium. Ang mas Diba? malala pa, yung may pader na meron kang, anong tawag dito? yung vault. Oo, Sa yun nga, pader. yung may passkey pa Oo. na, parang Mission Impossible na Oo. style. Ganun lang mangyayari. Kaya itong batas na ito, dinisenyo talaga noon. Also, to improve our banking industry. Suporta ito. Because kung wala talagang garantiya ng secrecy, mahihirapan tayo na mag-invite ng mga tao na ilagak ang pera nila sa bangko. Mapapagchismisan din pala yung pera ko, di ba? Kung maglagay man ako dyan, lahat na lang na mangungutang sa akin, pag alam na may pera ako, pupunta na ako doon sa bahay. Lalo ito, Vice Mayor. Dahil pupunta dyan, So mangungutang. protection yan sa taong nakaupo, sa Yes. posisyon, di ba? Exactly. So, kaya dapat ito is inviolable itong right natin ito because hindi lang siya may political implication, it has economic implications as well. And respect for the fundamental rights nating mga mamamayan na proteksyonan yung impormasyon na meron tayo. Yun ang dahilan kung bakit very strict dapat ang batas dito sa secrecy in our deposits sa bangko and even our transactions with the bank. At the general rule is that secret yan. Exceptions dyan. Yun ang mga... So, ang tanong ko kay Atty. Respicio, paano nakuha ng AMLA? Walang kwenta tong AMLA na to. Talaga? Bawal maglabas Oh. ng banking information. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. Okay. Pero anyway, nakalabas na yung information. Meron bang value yung information? Meron. Tandaan po natin, merong mga dumaan na pera, pumasok at lumabas. May halaga. In itself. Krimen ba yun o hindi? Hindi po. Oh. Kapag reflected iyon sa salin o hindi, relevant ba yun? Hindi. Hindi. Bakit? Oh. Parang naliligo ka lang yan. Hindi ibig sabihin na naligo ka ng 2 timba, pagkatapos mong maligo ay meron ka pa rin 2 tubig, 2 timba ng tubig. Hindi po. Kasi ang default niya, lalo na kapag negosyante kang parating nalulugi o kaya magastos kang tao, mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok. Kaya yung salin mo, pwedeng hindi gumalaw. Baka nga pwedeng bumaba pa eh. So walang conclusion kang madederive sa information na ibinigay ng AMLA at sa information na ibinigay ng SALN. Ngayon sinasabi nila, pero attorney, it begs the question. Saan lang galing yung mga AMLAC transaction? Precisely. When it begs the question, it's unlawful. It violates the due process. Bakit? Kasi if it requires you to beg the question, ibig sabihin, hindi mo yan inallege sa complaint. Oh. Ibig sabihin, naghahanap ka pa ng dahilan ngayon. Oh. Nangingisda ka ng ebidensya ngayon. So kapag hindi mo yan pinisenta nung umpisa,
Wala. Hindi mo na pwedeng ipresenta Oo, ngayon. oo. Due process po iyan. Oo. Kaya, SALN, AMLAC, kahit i-assume natin na totoo ang laman ng mga yun, hindi po krimen na maraming dumaan na pera at hindi na-report yung volume ng flow doon sa Yung AMLAC, transaction, oo. doon sa state of financial Oo. affairs ni VP Sara Duterte sa SALN. Hindi po yun krimen in itself. Kung mga malisyoso kayo at naghahanap kayo ng dahilan, Pwede. violative of due process. Ah, Kasi hindi mo okay, inalis yung okay. complaint. Kasi nandoon sa rules mismo ng House at sabi mismo ng Supreme Court, kailangan may due process dito sa impeachment proceedings, dito sa Committee on Justice at sa rules ng House nakalagay, allege the facts doon sa complaint. Sa complaint Kapag mismo. hindi mo inallege yung facts doon Wala sa yun. complaint, the Constitution, the Oo. offense, or an impeachable offense, hindi mo na pwedeng isapina ulit. So ngayon, since hindi naman napatunayan ng AMLAC transactions at ng SALN information, ang kahit na anong offense, hindi mo pwedeng si VP Sara doon. At hindi ka na pwedeng magsapina ngayon. At hindi ka na pwedeng magtanong ng kahit na anong tanong pa sa kahit na sinong witness tungkol sa dahilan ng mga transaction na yun. Ikaw bilang Vice Mayor, first time kang gumawa ng SALN. Anong pakiramdam mo? Is the SALN a good document for you to establish after a term whether you acquired illegal wealth or whether there is ill wealth? Pangit po. Ang ginagawa nila na dinederive nila yung conclusion na kapag hindi tama yung nasa SALN mo at dun sa ginagawa mo sa totoong buhay ay ill-gotten wealth na. Totoo lamang yan sa forfeiture proceedings. So ng ill-gotten wealth, yung presumption na yan. inusgahan na. Pero hindi mo pwedeng i-apply yan sa impeachment. Oh, bakit? Kasi sa impeachment, walang presumption na lumalabas na pwede kang i-derive from the SALN. difference ng SALN Oo. at dun sa totoong buhay na income mo. Kasi under the impeachment rules, kailangan mong mag-allege ng facts kung bakit hindi tumpak yung SALN at yung AMLAC transactions at saka bakit constituting sila ng As impeachment impeachable. offense. Oo, So oo. hindi ka pwedeng magdala ng ganong presumption. So ako po, nagpa-file din po ako ng SALN nung panalo ako. First time ko po. First Before this, time, I was a oo. political virgin. So before ako panalo nung before So ako first time mo nakita ang SALN? yun. Sabi ko, alright, magde-declare ako ng katotohanan. Oo. At nag-declare pa rin ako ng katotohanan Oo. ngayong December 2025. Kaso nga lang, ang hirap tuloy magpayaman. Oo, no? Eh gusto kong magpayaman. Oo. Ang dami kong gustong difference na ilagay dun. So, Nagdadalawang isip tuloy ako. Baka... so kung marami kang negosyo, may conflict daw. Di ba yun ang sinasabi nung dito sa committee? Ang dami-daming kumpanya. Ano itong mga kumpanyang ito? Yung bang paglilista ng kumpanya is already proof that there is conflict of interest, that you are getting money while you're in office? mga boplax kasi itong mga ito. Kasi una po sa lahat, walang background ito sa corporate. Oh. Walang background sa taxation. Mga abogado sila, pero abogado sila ng mga komunista. Yung mga komunista, galit na galit yan sa pagpapayaman. So hindi nila alam yung relationship ng pera, yung flow ng pera, yung balance sheet, state of financial position, yung mga ganon at implication nila sa isa't isa. Kaya kung ano-anong mga conclusion ang dinederive nila. Kaya kahit simpleng bank teller ngayon, Oo. simpleng mga taong bayan na nag-ooperate sa GCash, mas magaling pa silang mag-explain kaysa sa kanila Oo. dahil mali yung conclusion na Di ba dinerive nila. nakakagulat yun? So, ikaw ba ay may cash on hand at cash in bank? Sinulat mo yun sa SALN mo? O posibleng wala ka rin ganun? Doon sa seminar ng ombudsman tungkol sa pag-file ng SALN, nasa sayo kung paano ka magka-categorize ng mga assets mo. Pwede kang mag-categorize real estate, pwede kang mag-categorize ng personal properties pag hiwa-hiwalayin mo or more or less magkakasama sila same category. Ang ginawa ko po personally, iniwalay ko yung equity investments ko, interest ko sa mga business, iniwalay ko yung clothing, Ba? computer equipment, Batang-bata, marami ng at kwan, saka no? cash Asset. cash on hand and Oo. cash in bank. Oo. Naglalagay ako ng amount doon. Pero wala akong vault sa bahay. Oo. Wala akong cash file sa bahay. Oo. Maleta, mayroon ba? Wala. Wala tayo doon. At hindi rin ako naglalagay ng pera sa bangko kasi syempre kung negosyante ka, ilalagay mo yan sa negosyo mo o ilalagay mo sa investments. So yung cash balance ko doon, mababa lang. Pero hindi ibig sabihin na kapag tinignan mo yung mga transaction ko sa AMLAC, ay Oo. wala kang makikitang milyones doon. Oo. Alright? So, lahat po, ako po ay nag-aabogado ng mga personal na tao at mga negosyo. Basta more than
ng amount ng covered transaction yan, reported yan. Basta marami kang transaction na maliliit, reported yan. Pero hindi ibig sabihin automatic na illegal po yan. For all I know, ang dami ko nang nakalista doon sa AMLAC. Pero ang AMLAC po ang nagsasampa ng kaso. Ang ginagawa nila, kapag totoong illegal yung transaction, ang ginagawa nila, usually ginagawa nila ito sa mga pyramid scheme. Mga nagpapasapasahan ng pera tapos nirereklamo sa SEC. Ang gagawin nila, mag-institute sila ng forfeiture proceedings. Tapos i-examine nila lahat ng related accounts, tapos i-freeze nila yun. Yun yung hakbang nila para hindi mo magalaw yung pera mo. Eh, tayo pong lahat, malamang kayo po. Meron kayong mga pangalan sa AMLAC ngayon. Nakaka-report po tayo parati. Pero hindi ibig sabihin na yung volume ng transaction nyo doon ay ganon kayo kayaman. Oo. Baka mas mayaman pa kayo. Di Or mas ba? mahirap. Kasi pag nag-deposit ka ng 500,000 or nag-withdraw ka ng 500,000, immediate flag yun eh. Yeah. Oo, kaya magdududa ka. So lahat tayo, ang na question ko, at what point ka babagsak sa inquisitory powers ng AMLAC? Well, pag sinabi naman kasing mga CRT, yung yung deposit mo is above 500,000, it doesn't necessarily mean na yan ay illegal. Kasi nasabi lang nila na fina-flag yan, you still have to explain kung saan nanggaling yung, diba? yung 500,000. Oo. But anything below that, will Okay be treated lang. as ordinary deposit lang. Kaya Diba? yan yung transaction. Ganun ang back and nature, forth, no? nature. So hindi ibig sabihin may pumasok ka na 500,000 or above, that means ill-gotten wealth yan, Yeah. or illegal yung transaction. Hindi po ganun yun. Oo. The problem is, the way they presented it dun sa Oo, house, oo. it is as if every entry na Oo. sinight doon ng AMLAC is already dubious and Oo. suspicious na lahat yung transaction. Samantalang ang suspicious, napakaliit. Exactly. Ako ang tingin ko niya parang ganito yan. Merong isang magandang babae dito, pag pinaharap mo sa camera, medyo alanganin ang itsura, kaya sabi mo, patelecuring mo, ayan, maganda na. Diba? Parang ganun ginawa dito. Oo. Diba? Same report, Yes. ibang angulo lang ang titirahin mo. Oo. Para magmukha siyang kaaya-aya doon sa naratibo na gusto nila And ipakita sa believable, tao. no? And believable. Kasi diba? pag sinabi mo 6 billion, Yes. malaki nga yun. Parang gano'n, ano? Oo, pero hindi mo sinabi yung totoo, di ba? Iniharap mo sana yan, di ba? Oo, oo. You are not showing the people the naked truth. Oo. The naked truth. Alam mo, there is a story about this, yung story about the lie and the naked truth. I don't know if you familiar with this. Na meron isang balon, at inaya ng isang kasinungalingan ni Lie, si Truth, sabi niya, halika maligo tayo, masarap ang tubig dito. Nung una, diskumpiyado si Truth, tapos ginawa niya, sumunod na rin siya. Nagubad siya ng damit, naligo siya doon sa balon. Nung nagubad na siya ng damit, naunang umalis si Lie, isinuot yung damit ni Truth. Ni Truth. And he paraded she paraded around town as if she is the truth. Now, itong si Naked Truth, ubad na siya, wala yung damit niya, dala-dala ni Lie. Ni Lie. Nung lumabas siya, she was ostracized by the people, ridiculed. So nahiya siya, nagtago uli siya. And this is the story of the naked truth. The people are not willing to accept the naked truth kahit nakaharap na sa mata natin. Mas gusto natin pumaparada sa atin yung isang kasinungalingan na nakabihis ng wangis ng isang katotohanan. And this is what is happening in the world right now. We are being fed lies by the government. The 4 estates ng democracy that are supposed to be, although operating separately, but should be working together. The executive, the legislative, the judiciary, and the media. The 4th estate is the media. Wala, At mahirap ang makita mo 4th meron estate. ng sabwatan from the executive, the legislative, and the media. Yan ang nakakalungkot yan. The last bastion of democracy that remains, the last estate of democracy na natitira is the judiciary. And this is where the Supreme Court stands at the moment. It is holding the line of democracy. Talagang arbiter of truth, no? Yes. At eto nga, ang mga tao ngayon, dapat kumprontahin natin yung katotohanan. This is the naked truth. Something is wrong with the Republic of the Philippines. Ngayon lang tayo nakakita ng ganito kalawak na kalokohan na nagaganap. Halos araw-araw laman ng ating mga cellphone, ng social media, kung ano-ano yung mga pinagagawa ng pamahalaan, yung mga maleta, yung mga testigo na nawawala. Every time magsasalita ka, nawala si Orly Gutesa, nawala si Saldico. Si Dean Chase, who nagsalita about the video, he was gone for a while. Yeah. Ngayon lang siya. Talagang hinahabol. Hinahabol talaga. And as if there is an undeclared martial law. Merong isang nag-post doon about yung mga butas-butas na kalye nila. Kinasuhan ng mayor. Diba?
cyber libel. Ang laking kalokohan ito. Why is the Office of the Prosecutor not Allowing, defending the yeah. rights of the people to speak up? Instead, the law, yung cybercrime law is being weaponized, ginagamit itong instrumento laban sa atin. Ito na, biktima pa ng ng cybercrime, di ba? Oo. Ng cyber libel, di ba? Oo. Itong ginagamit nila, I think this law should be revisited. Tsaka fake news peddler, they will label you as fake news peddler as if everyone will believe na Yes, we are standing on the grounds of a very sick republic right now. Very sick republic. And it is incumbent upon the people, like you, to speak out the truth. Ito lang ang instrumento natin. This is all we have. truth seekers. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong pera, wala tayong military. All we have right now is the truth. And this is what we do now. We share the truth. And people will know. Okay, going back to what do you think is the impact of such demolition? Destroying the reputation of the Vice President and our Constitution. If you are to look at what is happening now, 3 years, 5 years down the road, do you think we are at the abyss where there might be somehow rebirth of a country that went through this ringer? It's potentially ito yung resulta nito. Kasi lahat ng mga kalokohan, lahat ng kasamaan sa mundo would have to come to an end. Laging may dulo yan. And at the end of it, from the ashes, the phoenix will rise. That is the natural evolution of things. Hindi pwedeng mananatili tayo sa ganitong klase ng estado. Eventually, we would have to rise again. And that is where people like Harold, young leaders like Harold, the people in the media like you who are still here, our retired generals who are still here, good people would have to come together and fight this together. For evil to triumph, all that is necessary is for good people to do nothing. For as long as we're doing something about it, there is still hope. Parang yan yung Pandora's box. Buksan yung Pandora's box, lahat ng pestilence, famine, went out to the world. But there was one that was left, and that is hope. Pag-asa ang natira doon. For as long as hope is there in the box, there is something for us to hold on. At yun ang meron tayo sa kasalukuyan. Just hope. Si Attorney Respicio, as a young Filipino, first-time public servant, where do you see these things? Would you still be willing to be in politics? Would you still be willing to be an advocate on these things? I enjoy being in politics because I'm always on the right side. Oh, okay. Para sa lahat na nag-aalinlangan kung nasa tama kayo o mali, ganito lang ang simpleng heuristic niyan. Kung sino ang pumipigil sa inyo na magsalita, siya yung mali. Kung sino ang merong sinasabing totoo at pinipigilan na magsalita, yung mga kinakasuhan na katulad ko, sila yung nagsasalita ng tama. At BBM, fair warning ito. Kapatid kita, kabsat. Ang gusto naming leader na susunod sa'yo ay si VP Sara Duterte. Hindi mo maitatanggi yan. Dahil siya ang leading sa mga survey, siya ang leading sa social media. Ngayon, gusto mo siyang pigilan na maging presidente. Ngayon, kapag nawala ka sa posisyon mo through revolution or mag-expire yung 2028 at hindi si VP Sara Duterte ang tatakbo bilang presidente namin, sa tingin mo ba magkakaroon ng revolusyon o hindi? Magkakaroon ng revolusyon, kabsat. At nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Nako, on that note, baka ho tayo mga cyber libel, no? Yan po ang posisyon ni Attorney Respicio. Magaling po yung lawyer na yan at talagang very passionate sa mga sinasabi niya. Nakakabigla lang ho. So baka mamaya itong ating episode 6 biglang proof ng NBI na, sandali lang, may sinabi kayo, no? So, ganun pa man, atin po nating wawakasan ang ating episode 6. Dito po pinag-usapan natin yung prosecution witness na si Ramil Madriaga. Pinag-usapan rin po natin dito yung connection ng AMLA
at ng bank secrecy at kung paano nabubuo ang isang prosecution witness na may background katulad ni Madriaga, no? Hindi po natin lahat tatanggapin 'yan dahil nakita na po natin ang paglulubid ng buhangin na ginawa niya, leading to a state where lahat ng halos na sinabi niya may question tayo, no? So bago po natin sarahan ang ating usapan, siguro bibigyan ko kayo ng chance to give your final words and encouragement for our televiewers. Mga bata po sila, si Vice Mayor, yan po ang sana magtagal sa politika at hindi sana makain ng sistema. Ito naman po si Attorney Operario, nakilala ko po yan nung kami magkasama sa Office of the President nung matagal-tagal na panahon. Huwag mo na sabihin yung Oo, taon. wag niyo sabihin yung taon kasi lalabas ako matanda, siya ho bata. At natutuwa ako at siya ay natapos ng law at ngayon nasa isang field na talagang defender of certain issues sa mahal niyang probinsya sa Bataan. So, final words? BBM, my boy, you know kapatid kita, I'm rooting for you. Sa totoo lang, kapag ginawa mo lahat ng tama, at lahat ng tama ang gagawin mo hanggang 2028 at parati kang nagpapakita sa taong bayan, hindi kita tutuligsain. Ayan. Susuportahan kita. Oh. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagpigil kay VP Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, baka ako pa ang mamuno sa revolusyon laban sa iyong administrasyon. Okay. Titigilin ko na ho siya doon. Baka ho, ang susunod niya, akala ko siya ang tatakbo bilang presidente sa 2028. Attorney Operario? Nahawa. BBM! Ayun pala, nahawa tuloy ako sa iyo. Well, kagaya na sinabi ko, never before in my young life as today, magpi-57 na ako. Pero ngayon ko lang nakita that our democracy, outside of martial law, to be in peril right now. Because of all, yung tatlong estate ng demokrasya has been compromised. And it is now up to us, nasa kamay na natin to ng mga taong bayan, to defend ang ating ang bayan, ang konstitusyon, at ang republika. Pati ang mga pinuno na ating pinili. At hindi natin maaasahan ang gobyerno dito. Kaya lagi ko sinasabi sa ating mga followers, sa ating mga iskombro sa buong Pilipinas, lagi kayong magmasid, makilahok, pero mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Okay, maraming salamat dito sa ating dalawang talagang pitagan ng mga abogado ng bayan, no? Ito po ang talakayan ng taong bayan. Ako po si Maluti Kia. Maraming salamat po at magkita tayo sa susunod naming episode. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. What a pleasure.